Mula sa kalangitan ay biglang bumagsak ang isang sinag ng liwanag. Kasabay nito ay unti-unting lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng mapusyaw na pulang kasuotan. Habang marahan siyang bumababa ay umalangaw ang isang mahiwagang tinig na nagsasabing ang sinumang nabubuhay sa ilalim ng agos ng panahon ay hindi kailanman magiging tunay na malaya. Maging tao man o kaluluwa, lahat ay tila mga aninong sumasalamin lamang sa liwanag ng buwan. Paglapag ng babae sa harapan ni Li Yunxiao ay agad na nabighani ang lahat sa kanyang kagandahan. Nakalugay ang kanyang buhok habang maraming mga hiblang marahang sumasayaw sa kanyang pisngi. Ang kanyang payat na baywang at maladiwatang anyo ay maihahambing lamang kay Jiang Rubing dahilan upang matulala ang buong lugar. Labis namang natuwa si Jiang Rubing nang makita ang kanyang master. Agad siyang lumapit at nagreklamo na tila isang batang nagsusumbong habang ipinapahiwatig na lagi siyang inaapi kapag wala ang kanyang master. Samantala nang makita ni Ning Hangfeng ang bagong dating ay agad siyang namutla sa pagkabigla. Walang pag-aalinlangan siyang yumuko bilang paggalang sapagkat nakilala niya ang babaeng iyon bilang kanyang nakakatandang kapatid. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpakita rito ang kapatid niyang matagal nang namumuhay ng hiwalay sa tunay na mundo. Higit pa roon ay wala na ang malamig at malungkot na aura na dati nitong taglay. Sa halip ay isa na lamang siyang payapang dalaga na tila nagbago ng buong pagkatao, kaya mas lalo siyang naguluhan sa biglaan nitong pagsulpot. Maging si Ruan Yuanzi ay hindi rin makapaniwala, kaya agad nitong tinanong kung ano ang nag-udyok dito na umalis sa Peach Blossom Cove na isang lugar na halos hindi nito kailanman iniiwan. Ngunit hindi man lamang pinansin ni Ning Qiu ang sinuman sa kanila at paglipag pa lamang niya ay direkta siyang lumingon kay Li Yunxiao, sabay sinalubong ito ng isang banayad ng ngiti na parabang muling ipinagtagpo ng tadhana ang kanilang landas. Dahil naman sa pagdating ni Ning Qiu ay tuluyang gumaan ang loob ng ating bida. Alam niyang hanggat naroon si Ning Qiu ay ligtas siya. Muli niyang nabawi ang kanyang kalmadong anyo at nagbitaw ng ilang salitang puno ng malalim na kahulugan tungkol sa heaven and earth na siyang lalong nagpalalim sa pagtingin ni Ning Qiu sa kanya. Hindi inaasahan ni Ning Qiu na ang isang binatang tulad ng ating bida ay mananatiling kalmado kahit nasa gitna ng napakadelikadong sitwasyon. Marami na siyang nakitang henyo sa buong buhay niya, subalit kakaiba ang katahimikan at lalim ng pag-iisip na nakikita niya sa ating bida. Samantala sa loob ng mansyon ng City Lord ay hindi rin maitago nina Jiang Churan at Ruan Hangyo ang kanilang pagkabigla. Hindi nila maintindihan kung bakit isang napakalakas na eksperto tulad ni Ning Qiu ang biglang na lamang nagpakita upang tulungan si Li Yunxiao. Habang iniisip ang lahat ng nangyari ay napagtanto ni Ruan Hangyo na napakaraming pambihirang tao ang kusang lumalapit sa ating bida. Mula sa napakataas na antas ng cultivation technique nito at mga makapangyarihang mystic artifact hanggang sa mga kinatatakutang nilalang sa buong kontinente ay tila isa-isang lumilitaw dahil lamang sa kanya. Naalala pa niya ang minsang pagsulpot noon sa Martial Flame City nila Li Huaqi at Yao Jinliang na pawang kabilang sa 10 Great Sovereign ng kontinente, kaya lalo siyang naniwalang may napakalaking pinagmulan si Li Yunxiao na hindi alam ng kahit sino. Subalit hindi pa rin makumbinsi si Jiang Churan dahil ayon sa pagkakakilala niya kay Ning Qiu, kahit pa man gaano man kalakas ang pinagmulan ni Li Yunxiao ay imposibleng maimpluwensyahan siya nito. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya at iyon ay hindi kailanman umaalis si Ning Qiu sa Peach Blossom Cove, kaya tiyak na si Yunxiao mismo ang nagtungo doon para magkita silang dalawa. Dahil dito ay lalo siyang naging interesado kung paano nagawang makuha ni Li Yunxiao ang tiwala ng isang pambihirang expert na kagaya ni Ning Qiu. Sa mga binitawan namang salita ni Jiang Churan ay hindi napigilan ni Ruan Hangyo na magselos kay Ning Qiu dahil ramdam niya ang matinding paghanga ng kanyang asawa rito. Bahagya pa niya itong sinermonan at sarkastikong sinabihan na mukhang nagagandahan pa rin ito kay Ning Qiu kahit na ilang dekada na ang nakalipas. Napasimangot naman agad si Jiang Churan sa pangaasar ng kanyang asawa at sa isip-isip niya ay parang bumalik na naman sila sa panahon noong mga binata at dalaga pa lang sila. Gayunpaman ay hindi na niya pinalala ang sitwasyon, kaya niyakap niya na lang ito ng mahigpit, sabay ipinaramdam na ito na lamang ang nag-iisang pinakamagandang babae sa kanyang paningin. Sa mga salita namang iyon ay agad na gumaan ang loob ni Ruan Hangyo, kaya naman siya na mismo ang nagsabi na bumalik na sila sa seryosong usapan, gayong mas lalong lumala ang sitwasyon sa pagdating ni Ning Qiu. Ipinaalala pa niya ang nakaraan ni Ning Qiu noong kabataan nila kung saan kilala nila ito bilang isa sa pinakakinatatakutang nilalang sa Red Moon City.
Isang taong hindi kailanman iniisip ang magiging kapalit ng kanyang mga desisyon. Kung hindi lamang daw dahil sa pag-uugali nito noon ay maaaring siya pa sana ang naging City Lord ng Red Moon City at hindi si Jiang Churan. Napabuntong hininga naman si Jiang Churan matapos marinig iyon gayong hindi niya maiwasang isipin na sana ay ganun na nga lang daw ang nangyari. Kailanman ay hindi niya raw pinangarap na maging City Lord dahil mas gugustuhin pa raw niya na maglakbay ng malaya sa buong kontinente kaysa ang makulong sa lungsod na ito. Habang nag-uusap naman ang dalawa ay biglang nagbago ang higanteng gintong bungo sa loob ng Red Moon Pavilion at mararamdaman sa presensya nito ang mas nakakatakot na aura. Unti-unti pa itong lumiit hanggang sa tuluyang naging anyo ng isang nilalang na nakasuot ng kulay abong kasuotan habang may napakalamig na ekspresyon. Sa huli ay nagpakita na nga si Dongmen Yuan ang pangalawang pinakamalakas na miyembro ng 8th Manifestation sa Death God Palace na siya ring kinikilalang traidor ng Soul Devouring Sect. Nang makita naman ito ni Dongmen Yao ay agad siyang kinabahan dahil kahit alam niyang ang lalaking iyon ang sarili niyang ikatlong kapatid ay hindi pa rin niya mapigil ang manginig sa takot dahil sa nakakatindig balahibong presensya nito. Kasabay nito ay kumawala ang napakalamig na aura mula kay Dongmen Yuan at walang pag-aalinlangan niyang hinarap si Ning Qiu habang ipinapakita ang kanyang galit dahil sa pakikialam nito sa kanyang plano. Ngunit sa halip na matakot ay buong pagmamalaking itinaas ni Jiang Rubing ang kanyang daliri at ipinahayag sa lahat na ang babaeng nasa kanilang harapan ang kanyang master. Dagdag pa niya na dumating na ang katapusan nilang lahat kaya wala na silang ibang pagpipilian kundi ang sumuko habang may pagkakataon pa. Sa pahayag naman na iyon ni Jiang Rubing ay bahagyang natawa si Dongmen Yuan dahil sa kanyang paningin ay bilang lamang sa mundo ang may kayang makipagsabayan sa kanya. Kaya naman kung siya raw ang tatanungin ay ibigay na lamang sa kanya si Li Yunxiao at ituturing niyang parang walang nangyari ang lahat. Ngunit agad iyong sinalungat ni Ning Qiu gayong sa mga oras daw na ito ay siya na ang masusunod at ang mga salita niya ang magiging wakas ng lahat. Ang panggugulo raw sa Red Moon City at ang pagbaliwala sa mga alituntunin nito ay may karampatang kabayaran kaya hindi sila maaaring magkunwaring walang nangyari. Dahil sa matapang na sagot na iyon ay sandaling natigilan si Dongmen Yuan dahil hindi niya inaasahang may isang taong mangangahas na kausapin siya ng ganoon. Nang tanungin niya kung ano ang nais nitong mangyari ay walang pag-aalinlangang sinabi ni Ning Qiu na dadalhin niya ang lahat ng may sala sa kulungan ng Red Moon City upang doon pagbayaran ang lahat ng ginawa nito. Kasabay ng kanyang mga salita ay biglang naging napakabigat ng kanyang aura at ang pressure na kanyang pinakawalan ay agad na nagtulak kina Jiang Rubing at Li Yunxiao palayo upang hindi sila madamay sa nalalapit na labanan. Maging si Ruan Yuanzi ay natakot at sinubukang pigilan si Ning Qiu ngunit malamig lamang siyang inutusan nito na tumabi at huwag makialam. Sinabi pa ni Ning Qiu na malinaw ang kanyang mga salita at hindi niya hahayaan na mayroong kumontra dito na kahit sino. Sa mga huling pahayag naman na iyon ay tuluyan ng natauhan si Dongmen Yuan at para sa kanya ay ngayon lamang siya muling nakatagpo ng isang babaeng sapat ang lakas ng loob upang hamunin siya. Kaya naman napagdesisyonan niyang ilabas ang tunay niyang kapangyarihan upang ipakita sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng isang tunay na Marshal Dao Sr. Isang itim na watawat ang lumitaw sa kanyang kamay at sa isang kumpas lamang ay muling lumitaw ang napakalaking Golden Soul Slave. Ang nilalang na ito ay nagningning sa gininto ang liwanag at nagkaroon ng anyong tila isang dambuhalang mandirigma bago malakas na umatungal sa kalangitan. Nang makita iyon ay agad na namutla si Dongmen Yao gayong nakumpirma nila na isang ang Thick Earth Rank Soul Slave ang Golden Soul Slave nito. Isa iyon sa pinakamakapangyarihang Soul Slave na halos alamat na lamang sa Chanwu Continent. Maging si Cheng Haomiao ay hindi rin maitago ang kanyang takot dahil ramdam niyang ang pressure ng Golden Soul Slave ay higit na nakakatakot kaysa sa lahat ng Soul Devourer na kanyang nakaharap noon. Ang mga ekspertong nagmamasid mula sa kalangitan ay tuluyan ding mga nabigla. Matagal nang pinagtatalunan ng iba't ibang sect kung tunay ngang umiiral ang Heaven, Earth, Black at Yellow Rank Soul Slaves ngunit sa unang pagkakataon ay nasaksihan nila mismo ang isang Thick Earth Rank Soul Slave. Sa kabila nito ay nanatiling kalmado si Ning Qiu at mahinahon lang niyang inutos kay Ruan Yuanzi na protektahan ang mga kabataan na naruroon upang hindi sila maapektuhan ng mangyayaring labanan. Agad naman na sumunod si Ruan Yuanzi sa utos sa kanya kaya walang ano-ano niyang ni-activate ang defensive formation ng Bright Moon Pavilion para itaboy ang mga Soul Slave. Mabilis naman na naging epektibo ang defensive formation gayong agad na naitaboy ang mga Soul Slave dahilan para si Ning Qiu lamang ang atakehin ng mga ito.
Nanatili naman ang walang emosyon na ekspresyon ni Ninkyu habang iniiwasan ang mga soul slave na para bang hindi niya inilalagay sa kanyang paningin ang mga ito kahit pa ang ilan sa mga ito ay kaluluwa ng mga martial sovereign realm expert. Maya-maya pa matapos ang ilang sandali ng pag-iwas ay napagdesisyonan na niyang umatake kaya naman bahagya niyang ikinumpas ang kanyang dalawang daliri. At sa ginawa niyang iyon ay lumabas ang isang mabilis at mapinsalang pulang enerhiya na agad tumapos sa buhay ng maraming mga soul slave. Isa-isang nagbagsakan pabalik kay Dongmen Yuan ang mga napaslang na soul slave at dahil doon ay nagsimula itong makaramdam ng pangamba gayong bahagyan na niyang naunawaan ang maliit na parte ng lakas ni Ninkyu. Sa simpleng pag-atake pa lang na iyon ay malinaw na hindi nalalayo sa lakas niya ang cultivation ni Ninkyu at kung mamalasin pa nga siya ay may posibilidad na mas malakas pa ito kaysa sa kanya. Ipinagpatuloy ni Dongmen Yuan ang pagpapakawala ng mga soul slave at mas pinili niyang hindi magpadaig sa takot gayong nagsisimula pa lang naman ang labanan. Gayunpaman ay tila hindi niya talaga makuha ang kalamangan gayong sa mga simpleng paggalaw lamang ni Ninkyu ay 12 ng mga soul slave ang bumabagsak. Nagpaulit-ulit ang ganong senaryo hanggang sa bigla na lamang itinaas ni Ninkyu ang kanyang kanang kamay habang mabilis naman na bumuo ng mga handsil ang kanyang kaliwang kamay. Ilang sandali lamang ay marahas na yumanig ang kalangitan at biglang huminto ang paggalaw ng mga soul slave. Nanlaki ang mga mata ni Dongmen Yuan habang si Ruan Yuanzi naman ay agad na nahulaan ang balak ni Ninkyu. Dahil sa labis na pagkabigla ay nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kasabay nito ay biglang umangat ang isang napakalawak na pulang ulap mula sa mansyon ng City Lord. Sa harap ng hindi mabilang na nanilalang ay mabilis nitong tinakpan ang kalangitan at nagmistulang isang napakagandang tanawin na may makukulay na ulap. Agad na nakilala ni Jiang Churan ang kakaibang pangyayaring iyon kaya sa isang iglap ay lumitaw siya sa altar ng kanilang angkan. Sa gitna nito ay naroon ang isang ordinaryong tansong pamalo na ilang dekada nang hindi nagbabago. Ngunit sa pagkakataong iyon ay bigla itong naglabas ng matinding reaksyon na ngayon na lamang ulit nagpakita. Isa-isang lumitaw ang mga sinaunang marka sa ibabaw nito habang ang liwanag na inilalabas nito ay nakipagsabayan sa makulay na ulap sa kalangitan na tila may isang napakalaking kapangyarihan na unti-unting nagigising dito. Pagdating ni Ruan Hangyo sa altar ay agad niyang napansin ang kakaibang pagbabago sa tansong pamalo. Hindi siya makapaniwalang matapos ang napakaraming taon ng kabigwang makipag-ugnayan dito ay nagawa itong gisingin ni Ninkyu kahit matagal na itong hindi nagpaparamdam sa Red Moon City. Ipinaliwanag naman ni Jiang Churan na ang mga tunay na kayamanan ay may sariling espiritu at pumipili lamang ng taong kinikilala nila. Hindi ito maaaring mapasunod sa pamamagitan ng lakas o pagpilit. Ilang sandali lamang ay biglang lumipad ang ginintoang pamalo mula sa altar at naging isang sinag ng liwanag. Kasabay nito ay nabalot ng mapulang liwanag ang buong kalangitan na tila nagliliyab ang buong mundo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Dongmen Yuan nang maramdaman niya ang isang napakalakas na puwersang bumabagsak mula sa itaas. Sa harapan niya ay mabilis na sumugod ang ginintoang pamalo na tila kayang durugan ang lahat ng harang dito. Mula nang matalo siya noon ni Wang Fubi ay ngayon lamang muli niya naramdaman ang ganitong matinding panganib. Wala siyang inaksayang oras at agad na pinalaki ang Golden Soul Slave upang harangin ang paparating na pag-atake. Sa bawat galaw nito ay yumanig ang buong Sky Garden na tila anumang oras ay tuluyan itong guguho. Maging si Ruan Yuanzi ay napabulala sa pagkabigla nang makilala niya ang tunay na anyo ng sandatang iyon. Isa pala itong scepter na matagal nang itinuturing na isang alamat. Gayunpaman ay hindi man lamang natinag si Ninkyu. Bahagya pa siyang ngumiti at tila minamaliit ang dambuhalang Golden Soul Slave. Muli siyang bumuo ng kakaibang handsil na halos mistulang isang magandang sayaw. Habang abala ang lahat sa pagmamasid sa langit ay biglang nagbago ang anyo ng gininto ang scepter. Sa isang kisap mata ay naging isang napakaliit na gintong kalapati ito. Bagamat mukhang mataba at kaakit-akit ay agad nitong sinunggaban ang braso ng Golden Soul Slave. Sa sandaling iyon ay nanlaki ang mga mata ni Dongmen Yuan. Dahil direktang konektado ang Soul Slave sa kanyang kaluluwa ay malinaw niyang naramdaman ang napakalakas na kapangyarihang sinusubukang wasakin ang mismong pundasyon ng kanyang Peak Earth Rank Soul Slave. Hindi niya matanggap ang nangyayari dahil ang isang Peak Earth Rank Soul Slave ay mas makapangyarihan pa kaysa sa ordinaryong 9th rank artifact ngunit ngayon ay tila isa lamang itong laruan sa harap ng gintong kalapati.
Dahil dito ay agad niyang inilabas ang soul-devouring flag. Sa pagwagayway nito ay lumitaw ang isang nakakatakot na mundo na mistulang impyerno dahilan upang manginig sa takot ang lahat ng nakasaksi. Ngunit nanatiling kalmado si Ninkyo at marahan niyang binigkas ang isang malalim na mantra tungkol sa alaala at paglipas ng panahon. Habang umaalingaw ang kanyang tinig ay lalong humihigpit ang pagkakahawak ng gintong kalapati sa Soul Slave. Kahit pa nagsulputan ang hindi mabilang na masasamang espiritu mula sa soul-devouring flag ay hindi man lamang ito natinag. Nang matapos niyang bigkasan ang huling salita ay malamig niyang pinakawalan ang teknik na kung tawagin ay time song. At sa isang napakalakas na pagsabog ay tuluyang napunit ang Golden Soul Slave. Kasabay nito ay bumuga ng malaking tipak ng dugo si Dongmen Yuan. Dahil direktang konektado sa kanyang kaluluwa ang Golden Soul Slave, ang pagkawasak nito ay nagdulot ng napakalakas na epekto sa kanyang kaluluwa. Nagulo ang daloy ng kanyang genuine chi at tila mapupunit ang buong katawan niya sa matinding sakit. Samantala tuluyang natulala sina Dongmen Yao at Cheng Haomiao gayong hindi nila inakalang ang isang Thick Earth Rank Soul Slave na itinuturing na isa sa pinakadakilang sandata ng Soul Devouring Clan ay mawawasak ng ganoon kadali lamang. Bagamat maaari pa itong mabuo muli sa paglipas ng panahon hanggat hindi nasisira ang Soul Devouring Flag ay hindi pa rin nila matanggap na ang isang maalamat na Golden Soul Slave ay naging napakahina sa harap ng kapangyarihan ni Ninkyo. Tuluyang nawala ng kumpiyansa sina Dongmen Yao at Cheng Haomiao gayong sa madaling pagkawasak ng kanilang pinakamalakas na Golden Soul Slave ay nagsimula silang magduda kung tunay nga bang may kinabukasan pa ang landas ng ganitong uri ng pagko-cultivate. Samantala bahagyang ngumiti si Li Yunxiao habang pinagmamasdan si Ninkyo. Sa kanyang paningin ay hindi nasayang ang mahabang panahong namuhay ito sa kalungkutan at pag-iisa. Sa halip na hamina ay lalo pang lumalim at naging mas makapangyarihan ang cultivation nito kaya naman hindi niya maitago ang kanyang saya. Maging si Jiang Churan ay ganun din ang iniisip kaya naman mas lalo siyang nainggit kay Ninkyo na nagagawa ang lahat ng gusto niyang gawin. Bumalik ang tagpo sa hangal na si Dongmen Yuan at sa matinding galit ay tuluyan na itong nawala ng katinuan. Muli niyang iwinagayway ang Soul Devouring Flag at agad na bumukas ang isang malaimpyernong mundo. Hindi mabilang na masasamang espiritu at mapaghiganting kaluluwa ang nagsimulang bumuhos na tila nais lamunin ang buong lugar. Sa sandali namang iyon ay biglang naging seryoso si Ninkyo at mariin niyang sinasabi na dapat daw talaga na mabura na sa mundo ang Soul Devouring Sect. Hindi niya raw lubos maisip kung ilan mga buhay na nilalang ang kailangan nitong paslangin para lamang makalikha ng ganitong senaryo. Matapos sabihin iyon ay iwinasiwas ni Ninkyo ang kanyang artifact at kasunod nun ay bigla na lamang itong nag-transform sa isang mahabang espada na nagtataglay ng pambihirang aura. Mas tumulim din ang mga mata ni Ninkyo at mararamdaman sa presensya niya ang parang katapusan na lalim na sword intent.